Okay, next. Now, yung m basically is just another variable that you can store values to. So, kung gusto nyong i-store yung 9 sa m, so 9 shift store m. Yun lang yun. At kapag gusto nyong tawagin yung m, it is just, yan, 9. Pero yung m, meron siyang special function dahil sa dedicated button na ito. M plus and M minus. Now, ano ang ginagawa nila? It just adds lahat ng numbers na gusto nyo sa kanya. Okay, so for example, 6M plus. Ibig sabihin, automatically, dinagdagan na natin ng 6 yung M. Or ano na yung value ng M? This is 9 plus 6, 15. 15 na yung value ng M ngayon, di ba? So, let's do again 5M plus. Oh, so may expect natin 20 na dapat yung value ng M. Try natin tawagin yung M. Yan, 20 na nga yung value ng M natin. Kapag gusto nyo naman bawasan, just use M minus. So let's say 1 M minus 2 M minus. So from 20, binawasan natin ng isa at dalawa, dapat 17 na lang yung value ng M. So yun, tapos na tayo sa lahat ng gray buttons. Punta naman tayo sa mga white buttons. So ito, self-explanatory again, yung numbers natin from 0 to 9. Tandaan nyo again, pwede kayo mag-store ng values from 0 to 9. So there is an additional 10 variables na pwede kayo makapag-store ng values. Okay, next is this clear. Ang gamit ng clear is para i-erase lahat ng nakastore or lahat ng memory ng calculator nyo. Sa board exam, madalas ito gamitin ng proctor before you take the boards. So, kung gusto nyong i-clear lahat na nakastore, yan, clear all equals. So, CA. Yan, ang ibig sabihin nun, lahat na nakastore sa variables natin ay 0. Usually, ginagamit ng proctor is clear all para lahat talaga ma-wipe. Para wala kayong daya na may mga ini-store kayong mga values dyan. Yan, before kayo mag-take ng board exam, kini-clear all ng proctor yung ating calculator. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.